So this channel also go! Hello po sa lahat ng mga nagmamahal kay Mr. Alden Richards and Miss Catherine Bernardo. Abay, Alden, ibinuking no, ng isang aktor. At ito na nga ba ang samahan or ganito na nga ba ang tratuhan ni Miss Catherine at Mr. Alden Richards? Pag-uusapan natin yan. But before ako din sa ating topic for today, ay magbasa po muna tayo ng ilan sa mga comments po ninyo sa comment section. Ano? Sabi po ni Miss Marites Ferrer, sabi niya, bakit idawit si Alden? Kasali ba siya sa kickback? Si Alden nga ang niloloko at inihiraman. Hindi nga ang iba nagbabayad kay Alden at bakit sila magdidesisyon sa damdamin ni Maine kung si Arjo ang gustong ini-invite si Alden. Ano dyan? Mga bashers nga naman. God knows kung sino ang may kasalanan. Ayan. So ito yung kanyang komento with regards dun po sa ating pong updates yesterday kasi parang dinadami si Alden kasi nakitaan po nila na parang magkasama si Diskaya at saka itong si Mr. Alden Richards. Ano? Tapos parang sinasabi nila, dinadawit nila si Alden dun po sa flood control issue na wala namang kinalaman si Alden. Nagpunta lang naman sila o nagkaroon sila ng picture ni Sara Diskaya dahil siya po ay nakiselebrate maaring birthday ni Miss Sara Diskaya that time at si Alden Richards po yung special guest po nila at binayaran po siya dyan. No? Yun po yung paliwanag dyan. So anyways, eto na, pag-usapan natin. Kasi may isang aktor po na nagpa-interview with Miss Jessica Soho sa kanyang Kapuso Mo Jessica Soho. Inilahad ng dating housemate sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition na si Will Ashley na naging inspirasyon niya si Alden Richards para subukin ang mundo ng showbiz. Sa nakaraang episode ng Kapuso Mo Jessica Soho, ikinuwento ng tinaguriang Nation's Son na pumasok sa isipan niya na mag-artista nang mapanood niya sa teleserye si Alden. Na-inspire po ako sa pinapanood kong teleserye sa GMA na naandoon po si Kuya Alden and ani ni Will. Si Kuya Alden po talaga yung idol ko before pa. Matapos makita sa television si Alden, si Will na subukan ng acting. Nagsimula siya sa pagsali sa acting workshop. Sabi ko, bakit hindi ko itry? Feeling ko magiging happy ako doon. Kung nag-start yun, nag-workshop ako, nag-start ako sa commercial. Kwento niya. Noong 2013, nag-audition si Will sa Kapuso series na Villa Quintana at nakuha sa role bilang Batang Isagani. Mula noon, nagtuloy-tuloy na siya sa pag-arte. Nakasama rin siya sa iba pang mga projects kabilang ang Mulawin vs. Ravenna, Contessa, Prima Donnas, The Fake Life, Mano Po Legacy, The Flower Sister, Unbreak My Heart, Prinsesa ng City Jail at marami pang iba. Ayon kay Ashley, ang kanyang ina ang naging kasama niya sa kanyang showbiz journey dahil 6 na taong gulang lang siya nang pumanaw ang kanyang ama. Maging breadwinner sa kanilang pamilya ang isa rin sa mga dahilan kaya nais niyang makapasok sa showbiz upang makatrabaho at matulungan ang kanyang ina. Solong anak si Will na ipinaliwanag na hango ang pangalan niyang Will sa pangalan ng kanyang ama na Wilfredo, habang ang Ashley ay pangalan naman na nais ng kanyang ama na ibigay kung magkakaroon ng ito ng babaeng anak. Naging second big placer si Will sa nakaraang PBB kasama ang kanyang kapamilya duo na si Ralph De Leon. Mapapanood si Will sa upcoming movies na Bar Boys, After School, Love You So Bad at Poon. Magkakaroon din siya ng solo concert sa October 18 sa New Frontier Theater. Matatandaan na si Mr. Will Ashley din, ay isa sa mga masasabi nating Aldab fan dahil may mga tweets po siya noon na sinusuportahan talaga niya ang Aldab. Kaya talagang si Mr. Alden Richards ang kanyang ginawang inspirasyon sa kanyang pag-aartista. Pero eto na no, pinaka talagang masasabi mo na pinag-uusapan dahil si Alden Richards at si Catherine Bernardo ay nagwagi ulit sa Content Asia. So sinasabi po dito ng ito pong article ng Pilipinas Star ngayon na malabo na raw na magkaayos pa si Catherine at si Alden. Ba't kaya pinag-aaway nila yung dalawa? No? It was written by Salvi Asis, Filipino Star ngayon, September 9, 2025, 12 AM. Umani ng pagkilala ang ABS-CBN sa hanggang ibang bansa matapos itong mag-uwi ng mga bigating parangal sa Content Asia 2025 na ginanap kamakailan lang. Wagi ang family drama na Saving Grace, a Bronze Award para sa Best TV Format Adaptation scripted in Asia, habang kinikilala naman ang child star na si Sia Grace Bataan na gumanap bilang Mary Grace Banaag sa serye ng The Best Supporting Actress in a TV program series made in Asia. Ang blockbuster hit na Hello Love Again na pinagbibidahan ni Catherine Bernardo at Alden Richards ay naiuwi ang Bronze Award sa Best Asian Feature Film na kategorya at Viewers Choice Award para sa Favorite Asian Movie, habang ang theme song nitong palagi na
na inawit ni Casey Tandingan at TJ Monterde ay naiuwi ang silver na parangal para sa Best Original Song for an Asians TV Series Program or Movie na kategorya. Samantalang action-packed na seryeng Incognito ang pinagbidahan ni na Richard Gutierrez, Ian Veneracion, Baron Geisler, Maris Racal, Anthony Jennings, Kayla Estrada at Daniel Padilla ay naiuwi naman ang Viewers' Choice Award para sa favorite drama. Wagi rin sina Kim Chiu at Paolo Abilino ng Viewers' Choice Award at kinilalang favorite actress at favorite actor para sa kanilang husay sa What's Wrong with Secretary Kim. Ang Content Asia Award ay kinikilala ng mga huwaran sa industriya ng telebisyon at pelikula sa rehiyon. Anyway, tuloy ang intrigang may gap sina Alden Richards at Catherine at sa kasalukuyan daw ay wala talagang pag-asa na magkasundo sila. So ang tanong, ano nga ba ang dahilan ng hindi nila pagkakaunawaan? Kasi parang ang nagiging connotation or parang nagiging conclusion ng ilang mga netizen at ilang mga manunulat na meron silang hidwaan kasi hindi nga po sila nagkakaroon ng parang hindi binabate or parang hindi sinasama ni Alden Richards sa speech niya si Catherine at si Catherine naman ay panay ang iwas no at panay po ang hindi dumadalo sa mga awardings no kung saan talagang nabibigyan po sila ng parangal ni Mr. Alden Richards. Yun lang naman po yung basehan ng mga writers pero in totality, alam natin na magkaibigan si Catherine at si Alden Richards. Well, in fact, inamin naman po ng mga kaibigan nila sa Hello, Love, Goodbye na may GC sila hanggang ngayon na doon po sila nagchichikahan. So, ano po ang magiging dahilan ng hindi nila pagkakaunawaan? Dahil nakita naman natin na talagang nagtagumpay yung kanilang movie. At the same time, nakita sila sa event ng Bench. Nakita naman natin na nagbatian naman sila backstage. Hindi nga lang sila kasing sweet nung nakita natin sila sa Hello Love Again. So, yun po yung mga usap-usapan sa social media na may gap pa rin daw. No? Hindi ko alam saan ang galing yung balitang yan. So, kayo na po ang humusga. Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV. God bless everyone! Sa noong kasal nila, ito ay isang mini Kelly handbag na tinatayang nagkakahalaga ng milyon. Dahil dito, muling naging usap-usapan at napansin ng publiko ang bonggang regalo ni Arjo para sa kanyang asawa. Kasalan ni Mr. Arjo Atayde and Miss Maine Mendoza, abay iniintriga ng ilang mga netizen. Pero sa sinabing pangalan at pinangalanan ni Mr. Curly Discaya na isa sa mga sangkot sa flood control issue dito sa Pilipinas kung saan nagbanggit pa siya ng numbers or figures kung magkano ang gusto niyang bawiin dito kay Mr. Arjo Atayde. Sabi po ng PEP-PH, Curly Discaya gustong bawiin ang 60 million mula kay Arjo Atayde. It was published a day ago and by Jojo Gabinete. Sabi po ng article, 60 milyong piso or 60 million ang halaga na perang binabawi ng kontraktor na si Pacifico Curly Discaya III mula sa aktor at Quezon City 1st District Representative na si Arjo Atayde. Ilang minuto bago matapos ang Senate Blue Ribbon Committee inquiry tungkol sa mga anomalya sa flood control projects nitong Lunes, September 8, 2025, sinabi ni Curly na nagpapadala siya ng text messages sa lahat ng mga kongresista at Department of Public Works and Highways or DPWH officials na nakatanggap umano ng milyong piso mula sa kanya. Ito ay matapos siyang tanungin ni Senator Jingo Estrada tungkol sa 30 million to 40 million na hinihingi nilang tulong ng kanyang misis na si Miss Sara Discaya dahil kailangan nila ng pambayad ng abogado. Ayon kay Curly, tinawa niya ito bilang testing sa mga kongresista at DPWH officials upang malaman kung may tutulong sa kanilang mag-asawa ngayong naaharap sila sa investigasyon. Ginawa niyang halimbawang halaga ng perang sinisingil umano niya kay Arjo. Lahat ng kontraktor, actually po yung tulong na tinext ko, sila at chinat ko yung halaga ng dapat isauli nila sa amin. Yung balanse pa po. For example po, yung katulad kay Kong Arjo Atayde po, bali 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Kasi 60 million po yung pinapabalik ko sa kanyang pera na ibinigay ko sa tatay niya. So, ibig sabihin, hindi lang po pala si Mr. Arjo Atayde ang isinasangkot dito, maging ang ama, no? Yung dati rin po na isa sa mga politicians na tatay ni Mr. Arjo Atayde ay nasa sangkot din kasi sabi niya 60 million po yung pinapabalik ko sa kanyang pera na ibinigay ko sa tatay niya. Ang tinutukoy ni Curly ang ama ng aktor, ang negosyante at asawa ni Silvia Sanchez na si Mr. Art Atayde. Pero ayon sa kontraktor, hindi umano ibinalik ng aktor, politician ang pera. Saad ni Curly, nakiusap po ako, utang po ang tema ng dating ko pero ipinapasoli ko po yung mga kinuha sa akin. Lahat po, tinext ko sila lahat. Napakarami po nila, napakarami po. Bali, ang ginawa ko po, lahat po itong mga gumamit sa amin, tinext ko. Sabi niya.
Tapos, gusto ko lang malaman sa kanila na kahit isa po ako sa kanila, walang tumutulong sa amin ngayon at kami po ay kinukutsa ng buong publiko. Kaya tinesting ko lang po sila kung maasahan ko ba sila dahil nung panahon po na ginagamit nila kami, ay patuloy po kaming bigay ng bigay sa kanila. So, kung mapapansin niyo po, kahit isang reply, nagtataguan lahat na hindi nila kami binalikan, sabi niya. So, sa pamamagitan naman ng isang opisyal na pahayag, ay pinanindigan ni Congressman Arjo Atayde na inosente siya sa mga paratang laban sa kanya ng mga diskaya. Maghahain din daw siya ng reklamo laban sa pagpapakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa kanya. Pahayag ng actor politician ay categorically denied the allegation that I benefited from any contractor and I have never dealt with them. Hindi totoo ang akusasyon na ito. Sabi niya, I have never used my position for personal gain and I never will. I will avail of all remedies under the law to clear my name and hold accountable to those who spread these falsehoods. Sinagot din ni Arjo ang pagkalat ng litrato kung saan kasama niya sina Curly at Sara Diskaya. Bumisita lamang daw ang mag-asawa sa kanyang tanggapan ngunit wala silang pinag-usapang anumang proyekto. Ayon sa kongresista, totoo na pumunta sa opisina namin ng Diskaya. This was around 2022 and we met with them just like any other visitor to our district office. It was quick, sabi niya, hi, hello and picture taking since it was in a planned meeting. It was the first and last time I met with them. We never talked anything about any project and he never dealt with them. Si Arjo ay nasa kanyang ikalawang termino ngayon bilang congressman at 1st District ng Quezon City. So dahil po dito, ay talagang pinag-uusapan po ngayon at kung ano-ano pong ibinibintang dito po kay Arjo Atayde, no? Talagang maging ang kasal po nila nitong si Miss Maine. Marami pong mga netizen ang talagang nagbigay na ng kanilang verdict dito po kay Congressman Arjo Atayde at sinasabi po nila na yung bongga at lavish na kasal nitong si Mr. Arjo Atayde and Miss Maine Mendoza ay parte ng kanilang binayarang tax. Sabi po ng comment, tanong ng taong bayan, so considered bang major principal sponsor ang taong bayan sa kasalang Maine Mendoza at Arjo Atayde? Yes, maging proud kayo ninang at ninongs. Ayan. So ganito po, pati po kasi yung pagpapakasal po nila ay sinasabing doon daw nang galing yung pondo, no? So well, in fact, si Mr. Arjo Atayde po kasi is bago naman siya pumasok sa bilang politician, is artista na talaga siya. No, marami na rin po siya mga naipundar at yung mga inilalabas po mga bahay at mga nilalabas na mga ari-arian nila is si Miss Sylvia Sanchez po, bata pa lang siya, artista na siya. Ang tatay po niya ni Mr. Arjo Atayde ay isang negosyante. At yung kapatid po niya si Jella is isa rin pong artista, talent po siya ng ABS-CBN. Si Maine Mendoza naman po ay kini-question din dahil tinatawag siyang Nepo wife dahil daw yung mga mamahaling bags, yung mga luxury bags po ni Miss Maine Mendoza ay nanggaling daw sa pondo rin ng gobyerno, no, dito po sa flood control issue na ito. Pero kung i-research po ninyo, itong si Miss Maine Mendoza po, bago pa rin sila maging mag-asawa ni Mr. Arjo Atayde, isa na rin po siyang sikat na artista. At the same time, piniflex niya na po yan yung mga luxury items niya. Dalaga pa lang siya, talagang nangongolekta na siya ng mga mamahaling or mga luxury na nabibili po niya, no? At hindi alam natin kung gaano po kamahal ang mga iyan. So, hindi rin natin pwedeng sabihin or conclude na si Miss Maine ay isang Nepo wife. Dahil meron din po siyang mga businesses, aside from being actress, comedian, and endorser, meron din po siyang mga sariling mga negosyo. Like, meron po silang branch ng gasolinahan. Meron po silang sariling branch ng McDonald's, 'di ba? So, yun po yung kanyang pinagkakakitaan. Kaya parang medyo langanin kay Maine. Hindi ko lang alam kay Arjo, no? So, yun po yung kasing pinagdidiskitan ngayon ng mga netizen. Well, in fact, dumadaan naman po na sa proseso at nilalaban naman ni Arjo Atayde at naglalatag siya ng mga ebidensya na talagang ito pong si Sara at Curly Diskaya ay matatawag na meron daw silang tinatawag na selective amnesia. Yun yung tinatawag na selective amnesia, kung ano lang po yung gusto nilang banggitin at sabihin sa Kongreso, yun po yung kanilang sinasabi. So, kaya abangan natin, dahil talagang tumitindi po ang pagkagalit ng mga netizen dito kay Arjo at Maine Mendoza at pati yung kasal po nila ay pinag-iisipan ng hindi kagandahan. So anyways, kayo na po ang humusga, mag-comment kayo sa comment section. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.